jungler to. Eh, pwede rin naman, bigyan pa nila ng ibang hero si Edward. Pero knowing Blacklist, ito yung paprayo nila. Ang ganda naman sa Grok though. Knowing na ito isa to sa mga Sanford Special. And like I said, the Brody ban. Oh, the Brody ban ay binanda din ng Echo. At inuubos din yung mga tanks ng Echo dito for Blacklist. The Grok, Sanford, Atlas, Cho. So what's your lover boy hero right now if you're Yawi? Definitely merong Pakito na pwedeng counter go sa mga setups mo. Yep. Yung mga tipong Kadita, Valir. Kaso problem with Valir, pwede siyang talunan ni Pakito kung sakali. Esme ang ban. Ooh. Interesting para sa side ng Blacklist International. Beatrix naman ngayon for Echo. So actually, para sa side ngayon ng Blacklist, ang kulang nila is kung ano yung hero ni Wise. So may Wise. Fredrin pa nga actually. May Si Barat. Wise, Oh, oo. actually may Barat Fredrin nga. Fredrin, yes. So pwede na silang kumuha ng OHB hero kung gano'n. Ayun na. Going to be Melissa. Yun na yung OHB hero. Okay. Uy, napaka-instant ito. Ayun na, Balir talaga, balir Kaso, talaga. Uranus. Fredrin pa rin yata for Wise. Kaso dito na ba natin makikita yung malupit na Barat. bagong hero or babalik pa tayo sa Barats? Tingin ko Barats din. Ano ang hero ni King Oh. Wise? Ang dami kasi, no? Dami, pero What if si King Wise ang magpakito jungle? Di natin alam. pwede rin naman. Pwede din. naman. Knowing na double mage yung katapat niya, O Rick. malalambot kasi. So pwede nga. Mhm. What is the hero Pwede- para kay Mr. DJ? Or baka may bago ulit. Mr. DJ ngumingili. Paano kung si Ate Chantel ang gawing... paano kung si Ate Chantel? Meron Ayun na akong nga. Ayun na yan. nga. Si Ate Chantel ang pinili. Kala ko ikaw ang pipiliin natin, Chantel. Guinevere ang pinili ni Mr. DJ. Bangs ang mood ngayon Bangs ang sa mood ating ngayon. Grand Finals. Hair This of is the it. day. Ate mo, Chantel, stress tabs? Stress? Stressy Messi. Stressy Bessie? Stressy Bessie, pagdating doon sa mga picks, huwag ka mag-alala. Hindi mo na problemahin. Yep. Kasi, na-pick na. Alam na din Na-pick natin na. kung saan Oo. mapupunta. Yung Guinevere tsaka yung Pakito, magiging problema to para kay Yawi. Specifically kay Yawi, bilang isang Valir. Isa lang yung yes. tulak niya. Hindi siya katulad ng Akai kanina na alam mo na kapag numash, pwede mong itulak palayot, lalo na kapag ultimate. Yung Yeah. fact na dalawa yung pwedeng tumalon kay Valir, this might be the problem. Unless, of course, handa dito sa mauna ang Echo with the Echo Express train. Yung Lilia at Valir, nasa kanilang bola. Nakita natin ng game number 2. Tama ba? Game number 2 na? Game number That's 3. game Game number 3. Two. Yung, basta sa series na Focus, to, focus. ang Hocus Pocus, Lilia and Valir combo. Gusto ko lang sabihin na may Vengeance Flame pa rin na passive. So every time space jump Yep. ang Guinevere ay pwede mong i-counter go. Kailangan, Sumisigaw na ang mga fans do. Oo, pabilisan na mag-clear na minion wave dito actually. Naharangan nung shield dito ni Oh My V, yung unang pagpapaputok nung Shadow Energy. Ng Glooms. Explain mo sa amin, Wolf, bakit gana ang isang Lilia at ang isang Valir pagdating sa pag-clear ng wave? Well, pwede mo talagang, yung Lilia pa lang itself, isa na sa mga top heroes. Kasi pwede mong i-boost na talaga lahat. Tapos Oo. may clear mo, meron ka na agad advantage. Pwede mo pang ipatama. Kunwari, itong si Haji, di ba na medyo kailangan lumapit, pwede mong taniman ulit ng Glooms. Oo. Yan na yung space jump mula kay Wise. Space Flame Emergation out. Subok si Venus. Hinahabol pa rin na Haji. Oof! Ganon ka-aggressive ngayon ang side ng Blacklist International, pero kinagandaan for Echo, wala mamatay. Sinasabi lang ngayon ni na Wise na subukan mong tumulak ngayon. Subukan mong magsiring torrent ngayon. Hindi mo na kami matutulak. Sinabi natin dun sa analysis natin ng draft na surely yung Valir ay magiging maganda para sa ng Echo kasi ito yung pinang-kontra nila sa Faramis. Oo. Pero yung Guinevere na merong talon, unlimited halos mula sa Blacklist International yung pag-reach dun sa Valir, magiging mahirap ang buhay ni Yawi. He has to play the game of his life for this to be in the favor of Echo. Kailangan ng tamang positioning. Kailangan magamit ng tama yung Vengeance Flame. Nagamit niya na din yung Flicker. Nag-a-agree ako sa'yo na hirap talaga siya in this game. Pero let's see kung ano magiging adjustment ng Echo. Sineset up pa nila yung turtle sa baba. Ayun na, yung Op. setup kay Wise. Ginamit na ni Sanford yung kanyang Purify, habang si Carl TC sisimulan na yung turtle. Magtatago muna, hanapin yung mga ibang players. Ito na naman tayo, napakaagang pagpupull
ng mga objectives. Habang ibang players ay nandito na rin. Sanford papasok. Wise is there as well. Oh my Venus, mawala ng buhay. Flick out para sa kanya. Cold Altar ginamit na. Luminang blast walang tatamaan. Habang yung side ng Echo, tutuloy doon sa objective, hindi. Alam nila na madami na nagamit na resources. Yeah, ubos ang mga cooldowns this time. Ubos ang mga ultis this time. Pinuruan nila ngayon si Edward. Edward mapapa-out. Sanford, syempre Uranus. Ikot-ikot lang muna. Turtle ang makukuha ng Echo. Hindi na nakapag-contest pa. Sakto ang ceiling turret doon ni Yawi and Echo right now. Napagandang pagkuha ng objective. Nangyari nga lang dito is yung Blacklist nakapag-clear ng mas maraming mga minions. Against sila Melissa, nakakalamang din sa may top lane. At merong konting advantage yung Blacklist International. Pero still, that even game, ang maganda dito for Echo, nakuha nila yung Turtle. So extra XP for Calteezy. Alam mo, for the side of Echo, ang pinaka pwede na gawin dito, antayin lang muna nilang ilabas yung shield. At saka kapag tumalon si West, saka gamitin yung ceiling turret. Speaking of that, you know. Yung Bulwark Shield kasi, no? Nanenegate niya din yung mga paapoy Yes. ni Yawi at ni Sanji. Kaya naka-ready talaga yung Reyna eh. And ito na yung galawang mala Queen's Gambit eh. Ni Oh My Venus eh. Tatangkihin niya lahat. Bahala kayo dyan. Isi-shield ko lahat yan. Kaya ang maganda sa Blacklist International, ang galing nila mag-adjust sa mga long series, katulad ito best of 7. Nung game number 2, kitang-kita, from a mile away, alam mo yung maipipik ng Echo na predict din natin na Lilia tapos Claude, di ba? Oo. And kinuha agad nila dito yung Lolita knowing na it could be a good way to kind of even up yung Lilia plus Valier na naging problema nung game number 2. Na-solve nila agad eh. Alam nila eh. Sige, meron pala kayong mga skill shots. Shield na lang, goods na kami. Plus meron pa silang paramis na pantagdag mobility in this game. Now, Echo is setting up something. They're trying to find something. But this time, they don't have any sets. Yep. Meron silang mga pang-counter, yes. Meron silang mga pantulak, yes. Ang pwedeng mag-set sa kanila ay si Carl TZ. Blacklist is ready for this. Yes, gagamitin din nila si Oheb. Tinawag na mula sa top lane, papunta dito sa may mid. In time para sa ating second turtle ng laban. Oo, maingat yung mga players natin actually. Even for Blacklist International, hindi nila tinatry na sumilip kasi alam nila na anytime merong burst damage na pwede manggaling from the side of Echo. Ito yung combo ni Yawi and Sanji ang talagang gustong tutukan na side ng Blacklist International. Sanji ay gagamitin ang kanyang black shoes habang si Carl TZ ay nandun din for the backup. Edward ang makakasalubong. That is the first blood para sa ating laban. Luminang blast. May iwan si Sanford. Sanford is still alive. Sanji, paputokin na ang mga glooms. Habang nandito na si Wise tatalon, Carl TZ is there as well. At ganito kahaba yung mga team fights natin for this turtle. Oh my Venus, low on live. Disengage. Sakto kay Sanford. Wise with a kill. Kapansin-pansin na iba ang aura ngayon ni Edward. Iba ang edge ni Agent Zero. Yung mga likod na galaw ni Agent Zero. At isa pa nga, counter go with the heavy spin. Heavy spin ginamit na, tatalo si Wise. Sanji may iwan doon. Pero habang nangyayari yun, turtle pa rin. Ang pinakamalaking gustong kuhanin, masastun si Edward. Oh Naka-ready my with the stack. G. And Wise, Blacklist International with a turtle. At mukhang itutuloy-tuloy pa to ng Blacklist. Hindi sila tumitigil. Wala silang pakialam sa nararamdaman ni Sanford. Tignan mo si Sanford. Naglalakad lang. Si Edward ngayon namumula. Pero protektodo ng Reyna. Wala silang paki doon sa Uranus. Hinahanap lang ni na Edward at ni na Oh My Venus yung tamang target. Kabisado talaga ng Blacklist yung sustain game. Nakita ninyo dun sa labanan, dun sa may turtle, kung saan nagpo-poke and poke sila dito, palitan. Nung nakita nilang nagamit na ni Sanji yung kanyang shadow energy, tapos nakabato na ng isang searing turret si Yawi, biglang tumalon doon si Haji, forcing yung mga flickers, sabay ulti ni Oh My Venus na pang-slow. Isa lang nga yung tinamaan, pero nakakuha pa rin ang Blacklist ng isang kill dahil si Edward nakalikod using the flicker. Si Edward ay Kingsman na gumagalaw dito para sa royalty. Galawang Bishop, galawang Rook. Lahat na. The ultimate agent is doing wonders for his team. At habang nangyari yun, Blacklist International, again, after nung turtle objective, alis muna sila ulit at talagang kinakapitalize nila. Oh, yun na yung nga. push, sakto na naman yung talon. Ginamit na ni Sanji. Yung kanyang Purify plus the black shoes. Kaso nandito na yung backup. Skadoosh, knock away for the side of Echo. Tingnan mo, hindi sila nagbaback. After nila makuha, after nila magamit yung dome, tuloy pa rin sa pag-pressure. At direkta agad sa turtle. It's another one of those Blacklist International traps Oo. sa side ng Echo. Force ultimate, force errors,
as you saw, ginamit agad nila yung pang poke nila doon kay Sanji. Tapos nung tumalon si Carteezy, may go away si Oheb. At masaya doon ang side ng Blacklist International kasi ngayon, makakapwesto sila na mas maaga doon sa Lord. After nilang hindi makakuha ng isang kill, refresh agad, clear agad ng mga minions. At isang bagay na laging perfect na timing ng Blacklist International yung pag-clear ng mga minions sila so that they'll be the ones first to be in the objectives. Alright. Yung minumblas ay ipapop ni Grabe. Venus. Hinahabol. Iba talaga, Lahat. grabe, hinahagod. Oo, lahat ng mga pwedeng Hindi gamitin agad nagtitipid. para hindi na makalapit. But take note, yes, wala na nga Numinum Blast dito si Oh My Venus. Si Haji nandito na rin for the possession. Now Sanji, maghahanap ng pwede maging target. Yawi magpo-poke lang ng magpo-poke. Gagamitin na dito yung ultimate wise. Pumasok na rin Sanji, Black Shoes. Okay. Makasira nga lang ng Torre. Pero yung middle lane natin, Sanford nag-zone out. Yung third hindi pa rin nakukuha. Edward almost low on life. Edward and the rest of the squad Oh my ay job. makukuha yata si Sanford. Hindi tatalon, heavy spin. Si Wise na mahuhuli doon. Haji ginamit na yung kanyang counter. Haji with a double kill. Habang si Yawi, Benny Cute ang hinahabol. Oh! Flicker in from Ayun the na charge. nga. Carteezy with that kill as well. Susubok si Carteezy dito mag-go pa pero may stampede na gagawin out. Edward? Pero si Edward, the Kingsman, sumubok siya ng kanyang uppercut. Nakakatakot. Lumaban ngayon sa Blacklist. Ang gulo na nangyaring team fight. Sino bang nakalamang doon? Definitely Blacklist International, lalong-lalo na dahil sila yung mga nauna sa kill. Yun nga lang, nakuhaan pa rin ng Echo na kill kay Oheb. Isang commendable na play coming in for Echo is si Carteezy. Binlock niya agad si Oh My Venus, dinasyan niya agad. Tapos nahuli nga naman ni Carteezy si Wise, so may naipit sila na additional kill. Yun nga lang yung pagkaipit, naging Delix pa doon si Yawi. Yeah. Eventually Yawi fell pero roam lang naman siya. Yeah. Ang nalugi ang side ng Echo nung namatay doon si Benny Cutie. And of course Sanford, isa lang yung way niya para makatakas. Once the Purify is out, nakikita mo, dinidiktik talaga ng Blacklist International. Yung Blacklist parang galit sa Uranus. Yeah. Hagod kong hagod. Pinaforce agad. Cash in kong cash in. Gusto ko lang sabihin na bumabalik si Edward sa kanyang Season 7 form. Remember, the man of many names. Tinawag din natin siyang Edward Balboa. At ngayon ay nandito siya sa laban na to na naa-outplay ang Echo. Kailangan nilang bantayan to ng todo. Nandito si Carteezy, nandito din si Yawi. Nadulas doon si Yawi, nagtatago siya doon sa may bush. Meron nag-conceal from the side of Echo. Kukuha lang. Ganun ka-importante ngayong mga posisyon. Kailangan nilang mauna pagdating dito sa Lord Yeah. Dance. Yeah. Pwede nilang ipitin dito si Uranus. Akala ni Uranus mag-isa lang yung pakito doon. At yung nag-iipit dito actually ay si Oh My Venus laban kay Carl. Imbes na si Wise ang gumugo dito sa Lord Bait, mas si Oh My Venus. Oo, pero malalaman ng Echo kung saan magagaling si Wise. Nakita niya na siya ni Sanji kanina. Yes. Yung mga XP laners din for both our teams ay ready na rin for the team fight. Although yung minion wave ng Blacklist International ay nakapush forward doon sa may bottom lane. Ito na yung trap. The Lord Dance. 10 minutes pa lang. This is the first Lord. Pero yung Blacklist International, nakita niyo yung control dun sa mga lanes Yeah. na yon. Gagamitin ni Edward yung mobility niya para i-clear yung bottom lane. Tapos para naman sa Echo, nandun si Uranus. Oo. Samantala sa top lane, Oheb already snatching a tower. Importante, ito yung slow push na ginagawa palagi ng Blacklist International. Maligat ka lang sa sandali. Yun Kahit nga. slow siya, parang yung mga natitirang mga minions, kahit pa konti-konti, nakakapoke eh. Para bang nakakadagdag ng anxiety kung kalaban mo yung ganitong type ng team na na-master yung macro. Parang lalaban ka ba o hindi ka ba lalaban? Magpupush Ano ka ba ba? talaga? Ano ba talaga? Yun ang nagiging dilemma ngayon ng Echo. Kailangan nila ng refresher. Puno ang kanilang mga spells. Pero binibait sila ngayon ng agents, ng Blacklist. O, ramdam na ramdam mo din kasi na for Blacklist International, it's either kapag kami pumasok from Echo, ay ready din sila for the retaliation. Even yung position dito ni Oh My Venus, parang nagbibigay lang din siya ng space Yes. kay Oheb kung pwede ba ulit mag-clear na mini-wave. Nagbibait sila. Si Sanji ang gugustuhin nila pero practice lang. Eto na si Carl. Carteezy, may ipitin na si Wise. Binitawan agad. Hindi niya nagamit yung kanyang heavy spin. Bitaw agad. Ito yung mga games na akala mo may laban pero wala talaga. Nagkakasaykuhan lang muna ng mga cooldowns. Ganda ng build-up dito ni Edward. Going for Hunter Strike yung kanyang third item. Hindi siya nag-defensive pakito. Gusto niya kasing i-burst down si Yawi agad na nagiging problema. Siyempre, meron din siya flicker play para i-burst down si Benny Cutie mamaya as well as Sanji. So, ang dami niyang magandang target. That's why he opted to go for the Hunter Strike instead. Blacklist International ang nagdadrive. Benny. Still pa rin ang nagdadrive. Sa laban na to, napipwersang mag-react ang Echo. Walang sumisilip dito sa pwesto kung nasaan si Oh My Venus.
But for Carkeys, hindi din siya pumupunta doon. Dalawang The tore slow na. push talaga. The slow push. Kaya unti-unti din nagkakapag-advance si OMIV and even si OHEB doon sa site na yon. Mas madaming ginagawang offensive mas mahaba yung ginagawang joystick movements ng Blacklist eh. Naghihintay yung Echo ng pasok. Naghihintay yung Echo ng pagkakamali. Nagkakaroon ng damage yung Echo ng unti-unti dahil may item sila. Pero look at the patience. Look at the patience from both of these teams. Nag-expire na yung Lord. Nag-expire na yung Oo. Lord. Naging Nag-iba enhanced na. na. Ganun na katagal. May nakangat pa rin na minion wave Oo. sa may Ganun top talaga lane eh. na for Echo na pwede na ng depensahan or kailangan na ng depensahan. And even yung middle lane, napaka-importante pero Oh. nakikita natin na nasasaktan na si Okay, Haji. Okay, nakakaramdam ng onting signal. May onting low pressure na binibigay si Benny Cutie. Kompleto ang mga spells. Nakapag-advance ngayon yung Echo kasi alam nila na umuwi saglit si Haji Pwede. dahil nawala ng buhay. Sakit. Pero ang sakit na agad. Pang-check lang yun ah. Oo. Binato lang yung Chakadal, tapos nakita niya ay dalawa yun nandun. Pinoke lang yung normal Oo. attack. And nagpopok pa rin sila. Dexter versus Chakadal. Binigay dito ng Echo ni Benny Cutie. Benny Cutie Ang sakit sa ulo at kasi ni Oheb. ramdam mo na parang yung mga teams natin nag-aabang lang din kung sino mag-step forward. Oo. But at the same time, parang nagkakaroon kasi ng trades. Sumasakit na rin yung ulo natin kakaabang ng laban eh. Nararamdaman ko na, naririnig na natin ang tibok ng mga puso ng mga bawat nilalang na nanonood ngayon sa venue. Hop, High class MLBB. Edward starting the fight. poke lang Pero ulit. poke lang ulit. Poke lang ulit. Poke lang ulit. Para makapag-advance. Mukhang gustong kuhanin talaga ng Blacklist International is yung middle lane muna. Dahil kanina pa nila inaangat yung minion wave dito. Nagsimula tayo sa posisyon ng Lord at around 9 minutes. Ilang minutes na yun? 6? More than 5 na. Napuwersa na yung ultimate. Tingnan nyo, si Ohe magpupush na, isa-shove niya yung isang lane. Pero meron nakabang dun sa new bush na dun si May Venus palagi. So ito yung paulit-ulit na rinse and repeat nila, kaya nasa slow push sila. Ito yung literal na ginawa nila ng sobrang daming minuto, kaya nakakuha sila ng 2 tore dun sa may top lane. Hindi pa. Sige na, dagdagan nyo pa. Gawin nyo ng 20 minutes. Bago Willing kami pag-usapan lahat. Ay, pero sa side ng Echo pwede sila magkaroon ng trade. Although si Edward ay nandun for the defense. Benny Cutie, kung nakikita natin ang cameras ngayon ng mga players na to, look at the fiercefulness itong lalo na si Benny. Alam mo yung kating-kating ka na pindutin yung Blazing Duet. Huh? Kating-kating na lahat. Nilabas na rin ni Oheb yung kanyang Chakadal na mula si Yawi. Oh, alam nila na pwedeng Alam na. mag-back si Yawi dito. Yes, alam din nila, walang flicker si Yawi. And si Benny Cutie, ipopok din ni Haji. Si Benny Cutie, Sakit! Aray ko po, ang Nag-BMI kate. Ang kate. Even for Benny Cutie, ramdam mo hindi naman back away. Ginamit doon yung black shoes. Even nung yung blast ay wala na. Itong laban na to parang dribble-dribble lang muna eh. Dribble-dribble muna, wala munang shoot. Oh, to the left, to the right. Oo, exhibition muna. Dodge mo nga to. O, na-dodge, o, back tayo. Ganun lang yung ginagawa nila muna. Dribble muna. Di mo ma-imagine gaano kakabado yung management, for example, ng Echo at Blacklist sa sobrang intense na mabakbakan. Okay. Pero, flicker out para kay OMIV. Si Wise na naka-front. Ito na naman tayo kung saan magkakaroon ng Oh! pasukan. Black shoes para kay Sanji. Wise na kanilang gustong habulin. Sanford papasok na. Mawawala na buhay mga players ng Blacklist International pero sakto ng Colt Atar. Edward is there. Sakto yung suntok. Pero Blazing Duet ang sagot ng bagyong Benny Cutie. And for that, isa Oh lang my God. namatay. Isa lang namatay. Buhay ang Blacklist International dito. Si Sanford ang nawala. Dribble lang muna. Practice lang lahat. Practice Reset. lang. Reset, practice lang. Kasi after nun, mabubuhay ulit si Sanford para makasama doon sa Lord Dance. O, 16 seconds. 16 seconds kay Sanford. Reset tayo. Anong magagawa ng Blacklist ngayon sa 16 seconds na yan? Magpo-poke sila dito, for Mag-poke sure. lang. Magpo-force sila ng isang ultimate. Or pwede nilang i-burst ng Lord. Nandiyan si Oib, nandiyan si Wise, si Edward, and nag-zone out na. Here we go. Matagal pa bago dumating si Sanford. And the trap is set by Kalahati ang Blacklist. buhay ng Lord. Nagkaroon ng conceal. Si Sanji gusto kuhanin nila doon. Sanji gagamitin yung black shoes. Si Edward may iiwan. O may Venus halos walang Ay! buhay. Blazing Duet para sa Pero may bulwark. Pero sakto yung bulwark shield. Habang yung Cold Altar ginamit na rin. Wise tatalon. Again, poke lang muna ng Eto Blade. na! Dami ng blast. Oh! Sakto sa tatlo. Pero papasok. Haji. Cortez is down. Very cute is down as well. Pero may bawi inside ng Echo. Lalaban pa rin sila. Pero sa Oh! talon dito ni Oheb. Oheb with that double kill.
itinaas at pinalagpas